dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa power of faith. Isang negosyante ang late na sa kanyang flight. Pagkarating niya sa boarding gate ay halos magsara na ito. Pawisan at hingal na hingal, mabilis niyang iniskan ang kanyang boarding pass sa counter at agad na nagtungo sa eroplano. Pagdating sa kanyang upuan, binati niya ang kanyang mga makakasabay sa biyahe. Isang middle-aged na babae na nakaupo sa tabi ng bintana at isa namang batang babae na nasa aisle seat. Matapos pong niyang mailagay ang kanyang bag sa overhead compartment, umupo siya sa gitna nila. Pag-alis ng eroplano, nagsimula siyang makipag-usap sa batang babae na abala naman sa pagkukulay ng coloring book. Sa tansya po ng lalaki, kahit na dito ng kanyang anak na babae. Tinanong niya ang bata kung ilang taon na ito, ano yung mga hilig nitong gawin, at mga paboritong hayop at kung ano-ano pang mga pangkaraniwang tanong niya sa mga bata. Maya-maya pa nagtaka ang lalaki kung bakit nag-iisa ang batang babae na bumabiyahe. Pero sa halip na magtanong, pinili na lang po ng lalaki na manahimik. Makalipas naman ng halos isang oras, biglang nakaranas ng matinding turbulence ang eroplano. Narinig nila ang piloto sa PA system na nagsabing ikabit ang seatbelt at manatiling kalmado dahil nakasalubong sila ng masamang panahon. Sa sumunod namang 30 minuto, ilang beses na umuga ang eroplano dahil sa sama ng panahon. May ilan ang nagsimula ng umiyak at marami, katulad ng babaeng nasa tabi ng bintana, ang taimtim na nananalangin. Ang lalaki na may pawis na pawis, mahigpit na nakakapit sa kanyang upuan at paulit-ulit na sumisigaw ng Diyos ko sa bawat malakas na pag-uga ng eroplano. Samantala, tahimik lang ang batang babae sa tabi niya. Nakakapagtaka pero hindi man lang ito kinakabahan o natatakot. Maya-maya lang, tumigil na rin po ang turbulence. Kasabay nito humingi rin po ng paumanhin ang piloto sa naranasang pag-uga ng eroplano at inanunsyong malapit na silang lumapag. Habang palanding na ang eroplano, sinabi ng lalaki sa bata, "Ang tapang mo naman, bata ka pa pero hindi pa ako nakakakilala ng ganyang katapang. Paano mo nagawang manatiling kalmado habang kaming mga matatanda ay takot na takot?" Tinitigan po siya ng bata at saka ngumiti. Sinabi ng bata, "Tatay ko po ang piloto, kaya alam kong ligtas ako." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento po natin ngayong Wednesday morning? Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling po sa tiwala. Tulad ng batang babae, nanatili siyang kalmado sa gitna ng panganib dahil alam niyang ang taong nagmamaneho ng eroplano ay ang kanyang ama. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos at alam niyang hindi siya pababayaan. Gaya rin po ito sa ating buhay mga kanyusik, no? Maraming pagkakataon na tila niyayanig tayo ng problema, ng takot at mga pagsubok. Pero kung magkakaroon po tayo ng matibay na pananampalataya sa Diyos na siyang piloto ng ating buhay, ay matututunan din po nating manatiling payapa kahit po sa gitna ng unos. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6,
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Minsan, gusto po nating kontrolin ang lahat. Ang direksyon, ang bilis at ang destinasyon. Pero tulad po ng batang babae, kailangan po nating matutong umupo ng payapa at manampalataya na alam ng ating Ama kung saan niya tayo dadalhin. Maaaring hindi natin lagi maiintindihan ang daan, pero tiyak po na alam niya ang destinasyon na makakabuti sa atin. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.